kung saan ay mahigit 2,000 metro umano ng lambat ng China ang sinira, habang mahigit 100 metro naman ng fishing net ang kinumpiska ng Pilipinas. Sa totoo lamang, karapatan ng ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard na gawin yan. Dahil unang-una teritoryo natin yon. O binabantayan nila yung teritoryo at bawal talaga sila pumasok. Pero hindi po yan nangyayari, palagay ko. Never yan nangyari. Ang hinuhuli lamang natin yung mga illegal, no, na pumapasok. Pero yung sirain ang mga lambat nila, a wonder. O gawa-gawa lamang ito, hindi dahil... parang sasabihin ko na naman, hindi dahil kumakampi. O kampi nga talaga ako, inuulit ko. Kampi ako sa mga Pinoy at tama lamang. Kung sakaling ang ginawa ito ng Philippine Navy ay tama lamang, palagay ko. Para sa akin. Okay, balikan natin konti. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Ang ating matutunghayan ngayon, mga utol, ay panibagong kasinungalingan na naman nagbuhat sa China tungkol na naman sa issue sa West Philippine Sea. Dahil di umano ay sinira daw ng Philippine Navy natin ang mga lambat ng mga mangingisdang Chinese dyan sa Ayungin Shoal. Kung matatandaan ninyo, naglabas na sila, nauna silang maglabas ng video na paninira na tinutukan daw sila umano. Ang China Coast Guard ay tinutukan ng baril naman ng ating Philippine Navy sa Ayungin Shoal, di ba? Mga utol, para maalala natin, ito po yung footage na yon. O ayan mga utol. At ngayon may bago na naman silang hirit. Okay? Dahil parang ang feeling nila gumaganti, nalulugi na sila doon sa mga nilalabas natin mga ebidensyang ginagawa nilang kawalangyaan dyan. O, dumidiskarte rin sila ng ganon para sirain tayo sa international community, mga utol. Pero hindi nalulusot yung mga ganyan nila dahil paulit-ulit naman ang ginagawa nilang kasinungalingan. Unang-una, sila po yung pumapasok sa ating teritoryo. Sila po ang China nangaagaw ng teritoryo. Hindi sa dahil kumakampi ako sa Pilipino, kampi talaga ako sa Pinoy. Yun lang yun. Dahil sila naman talagang mali dito eh. Sila yung pumapasok sa ating teritoryo. Ito'y mula sa Bombo Radio Philippines. Ayan mga utol, PH Navy, sinira umano ang mga lambat na mangingisdang Chinese sa Ayungin Shoal. Dapat nga lamang eh. Pero palagay ko yung walang katotohanan nito. Pero pakinggan na muna natin mga utol. Sag at kinumpiska ng Philippine Navy ang mga lambat ng mga mangingisda ng mga Chinese dyan sa bahagi ng bisinidad ng Ayungin Shoal sa West. Dapat naman talaga. Ngunit hindi po natin ginagawa. Alam ko hindi ginagawa ng ating Philippine Navy yan sa mga mangingisda dyan. Disregard natin yung nationality. Okay? Etong China lang ang gumagawa niyan sa mga mangingisda nating Pinoy. Okay, I wonder. Pero pagpatuloy natin, pakinggan natin, di ba? West Philippine Sea. Ayon nga sa ulat mula sa isang publication ng China, paulit-ulit umanong sinira ng personnel ng BRP Sierra Madre ang lambat ng mga mangingisdang Chinese noong 15 ng Mayo, kung saan ay mahigit 2,000 metro umano ng lambat ng China ang sinira, habang mahigit 100 metro naman ng fishing net ang kinumpiska ng Pilipinas. Sa totoo lamang, karapatan ng ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard na gawin yan. Dahil unang-una teritoryo natin yon. O binabantayan nila yung teritoryo at bawal talaga sila pumasok. Pero hindi po yan nangyayari, palagay ko. Never yan nangyari. Ang hinuhuli lamang natin yung mga illegal, no, na pumapasok. Pero yung sirain ang mga lambat nila, a wonder. O gawa-gawa lamang ito, hindi dahil... parang sasabihin ko na naman, hindi dahil kumakampi. O kampi nga talaga ako, inuulit ko. Kampi ako sa mga Pinoy at tama lamang. Kung sakaling ang ginawa ito ng Philippine Navy ay tama lamang, palagay ko. Para sa akin. Okay, balikan natin konti. Mangingisdang Chinese noong 15 ng Mayo.
publication ng China, paulit-ulit umanong sinira ng personnel ng BRP Sierra Madre ang lambat ng mga mangingisdang Chinese noong 15 ng Mayo, kung saan ay mahigit 2,000 metro umano ng lambat ng China ang sinira, habang mahigit 100 metro naman ng fishing net ang kinumpiska ng Pilipinas. Ayon naman sa Manila-based think tank International Development and Security Cooperation Official, palaging sinusubukan ng China na baliktarin ang mga kwento para sa kanilang interes at isang provokasyon ng paglalagay ng mga kahalintulad na presensya ng mga Chinese fishermen doon sa naturang lugar upang ma-provoke ang mga tauhan ng Philippine Navy o ng Sandatang Lakas ng Bansa na nananatili dyan sa BRP Sierra Madre. Mga utol, no? Kumbaga, ito'y palabas lamang nila. Ito po'y nilabas ng publication ng China. Okay, sa diskarte, gumaganti sila ng diskarte, pero yung sa ating pawang katotohanan. Yung nilalabas nila natin sa international community, yung ginagawang kawalangyaan ng China Coast Guard at ng China dyan sa ating mga teritoryo. Okay? Ngayon, para makapantay man lang sila doon o makaganti sila ron, gumagawa na rin sila ng mga issue na ganyan. Gaya nga nung panunutok di umano ng baril, ng mga personnel sa ayungin, pero sa totoo lamang, nilinaw na po yan ng ating Armed Forces of the Philippines, no? Partikular ni General Bronner, ang ating AFP chief, na tumayo talaga yung ating mga personnel sa ayungin, sa Sierra Madre, sa BRP Sierra Madre, dahil lumapit sila di umano doon sa mismong barko. Station natin yun, kumbaga. Natural, lumapit, may imminent threat nga raw Siyempre, kahit sino naman bantay ka ng isang kampo, may pumasok, lumapit doon sa kampo nyo na alam nyo, kalaban yun. Siyempre, magre-ready kayo, pero hindi po tinutukan. Pero ang siste po nito, ang pinalalabas ng China, para masira tayo sa international community. Kagaya nitong report nila na to. Okay? Diba mga utol? Yun yung katotohanan yan. At para dagdagan natin yan, uy, teka lang, isara. Ayan. Ito yung report tungkol dyan, no? PH Navy sinira umano ang mga lambat na mangingisdang Chinese sa Ayungin Shoal. Okay? Nilansag at kinumpiska umano ng Philippine Navy ang mga lambat sa pangingisda ng mga Chinese fishermen na inilagay sa loob mismo ng bisinidad ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa totoo lamang, karapatan natin yan. Ngunit, mali po itong hindi po totoong nangyari. Okay? Ayon sa uulat mismo ng state publication ng China, ayan. Kampi sa kanila yan, syempre, 'di ba? Gumagawa sila ng mga isyung ganyan. Okay? So sinira di umano, pero ayon nga sa Manila-based think tank International Development and Security Cooperation Official, palagi sinusubukan ng BM China na baliktarin ang kwento. At alam nyo naman, pag nag-public speech sila, palaging pabaliktad ang kwento. Okay mga utol? Ito, para sa katunayan, isa yung mismong ipapakita ko sa inyo, yung speech mismo ng kanilang defense minister, no? Kung gaano ka sinungaling at gaano ka kapabaliktad ang kanyang mga tinuturan sa international community. Ito po yung speech niya mismo sa IISS, International Institute for Strategic Studies na naganap dyan sa Singapore. Okay, ito yung kanyang speech mga utol, para ipakita lamang kung gaano sila nagsisinungaling sa harap ng international community para magmukha silang tama at malinis. We countries in Asia Pacific have the ability and confidence to resolve issues in our region. Our people despise those who attempt to bolster themselves by taking orders from hegemonic powers. Yan parang hegemonic, yung parang kumokontrol ng yung isang malakas na puwersa o authority na kinokontrol yung ibang authority. Okay, hegemonic powers. So pero sa individual, ganon, isang individual na gustong kontrolin yung paniniwala, iniimpluwensyahan. Ganon kasimple yan. We're confident that some countercurrents in one area or another can never block the overriding trend of our times. We, the militaries of countries in our region, will always serve as a pillar for boosting our independence and self-development.
Ito na. People in Asia Pacific have na. always supported each other through thick and thin. Being close neighbors bound together by mountains and waters and common interests, the Asia Pacific countries are naturally a community with a shared future. We have worked in solidarity to resist aggression, fight disasters, and pursue development. We wish each other well as neighbors, just as members of a family do to each other. Parang dito pa lang kita nyo na nagsisinungaling, no? Para daw magkakapamilya na ang turingan, no? Na gano'n, no? Parang gano'n ang pinapalabas niya. Solid daw ang Asia Pacific pero nangaagaw sila ng teritoryo. 'Di ba? Gano'n lang kasimple. Inaagawan nila yung teritoryo, yung maliliit na bansa na kahit bahay nila, nasabi nila parang kapamilya. Okay? Gano'n, doon pala Regarding the disputes on the sovereignty over islands and reefs and maritime rights and interests, I want to say that the authority of international law is based on the principles of respecting facts and upholding justice. Respecting facts and upholding justice. O, yung international law, Pero sila ang unang hindi rumerespeto dito. Pakinggan nyo. On behaviors of fabricating historic facts, spreading false narratives, attempting to enforce the illegal arbitration award and Pilipinas na binabanggit niya, no? Fabricating false narratives, historic facts, at attempting to enforce the illegal arbitration award, yung 2016 Hague, no? Na arbitration award sa atin na nagsasabing ang Pilipinas ang may sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. Yan yung pinalalabas niya. Diyan pa lang kasinungalingan na ang mga pinagsasasabi nito. Kaya ako naman pinakita sa inyo para makita ninyo na nanggagaling sa taas ng kanilang gobyerno yung utos na magpalabas ng mga kasinungalingan. Ganyan palagi sila mag-speech na to the point, ang pinalalabas nila sa international community, nasa panig sila ng tama at sila yung sumusunod sa international law at sila yung nasa tama at tayo yung mali. Tayo yung Pilipinas, yung illegal trespasser. Tinawag nila tayong illegal trespassers sa ating mga katubigan, sa ating mga teritoryo. Isipin mo yun. Hindi naman tayo lumalapit sa kanilang lugar. Sila yung nandito sa malapit sa atin, nasa ating mga bakura na. Sila yung nangaagaw ng teritoryo pero ganyan yung speech na pinalalabas nila. So, yung kanina natin pinag-uusapan na sinira ng Philippine Navy ang mga lambat na mga mangingisda nila, para sa akin, natural lamang. Totoo man yun o hindi, tama lamang. Kasi yung mga mangingisdang Chinese natin, nila, nakakapangisda sa ating karagatan. Yung mga Pinoy natin mangingisda, hindi makapangisda doon sa mga karagatan natin, na pag-aari ng Pilipinas, na may karapatan ng Pilipinas, dahil hinaharang nila. Diba? Doon pa lang. Tapos na tong usapin na to. O anong masasabi nyo dyan, mga utol? Ganun ka ano yung mga yan, no? Ganun ka, ano? No? Attempting to enforce the illegal arbitration award and confusing right with wrong. Confusing right and wrong. Ayun, yun yung dahilan kung bakit ko to pinakita sa inyo, mga utol. Diba? So, etong sinasabi nitong report na to na okay, inagawa o sinira ng Philippine Navy ang mga lambat ng kanilang mangingisdang Chinese, sa totoo lamang, para sa akin, kung totoo man to, tama lamang. Pero sa pagkakaalam ko, mga utol, kahit hanapin nyo to, wala po kayo makikita na nangyari yan. Okay? Sila lamang nagsasabi na ginagawa yan ng ating Philippine Navy. Hindi po yan ginagawa ng ating Philippine Navy sa kanila. Sila po ang gumagawa niyan sa atin. Okay? Ang bahagi ng saywar ay malinaw umano na ginagawa para makakuha ng simpatya sa international community at pahinain ang malakas na salaysay ng paglaban ng Pilipinas kontra sa higanting bansa. Ang pinakahuling mga utol, yun talaga yung dahilan yan. Gumaganti sila, gagawa sila ng paraan, pero yung sa kanila kasinungalingan. Yung sa atin ay sa panig ng tama and under international law. Tayo po yung rumerespeto sa batas na itinalaga ng international law.
Ngunit itong China talagang feeling ko nga no, sinabi ko na to dati sa isang reaction video ko, nasa upper hand na tayo ng issue na to. So kung magpapatuloy to, hindi naman yata magi-engage sana ang China sa isang digmaan. So feeling ko makukuha natin ito eventually. Ngunit ang tanong, kailan? O papayag ba ang China na lumisan sa ating mga teritoryo ng basta-basta na lamang? Pero sa totoo lamang, yun lamang ang paraan. Unless, ngayon pag natapos ang termino ni President Bongbong Marcos, yung susunod na presidente natin, hindi lumaban, hindi paglalaban ng West Philippine Sea, magkakandaleche-leche yan. Di ba mga utol? So anong masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang, hanggang doon lang muna. Paki-comment ang inyong opinion, kailangan ko yan. Paki-like na rin yung video, paki-share to para kumalat sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South 5 Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat.